Yan, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun na nga, itong programa ni Senador Rapi Tulfo ay marami nang nakakapansin. Pinupuna na nga ito, sa ngayon, talagang dyan sa comment section ay tinatadtad ng di magandang pananalita na itong si Senador Rapi Tulfo. Dapat daw itigil ni Senador Rapi Tulfo itong kanyang programa, itong Wanted sa radyo at itong Rapi Tulfo in action. Meron namang mga nagsasabi na tayo ay wala tayong naitulong sa ating bansa, samantalang si Senador Rapi Tulfo maraming naitutulong. Totoo naman talaga yan. May mga naitutulong itong si Senador Rapi Tulfo, pero anong kapalit? Laging senador siya. At isa pa, grabe ang laki ng kita ni Senador Rapi Tulfo sa kanyang pagbablog. Mayroon pa siyang kita sa programa niya sa TV5. Mayroon yung programa niya sa TV5, mga kababayan, ay nasa kanyang YouTube channel din yan at nasa kanyang Facebook page. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang kita ni Senador Rapi Tulfo. Itong mga Tulfonatics na ito yung mga ginagamit ni Senador Rapi Tulfo para nga makuha niya yung kanyang gusto. Balak pa nga nitong tumakbo bilang presidente pagdating ng 2028 election. Pero nga dahil nga sa pangyayaring ito, nag-isip na yung kanyang pamilya na hindi na daw itutuloy ni Senador Rapi Tulfo yung pagtakbo bilang isang presidente nga sa darating na eleksyon. Pero nga mga kababayan, maniwala kaya kayo? Lang to ni Senador Rapi Tulfo, medyo palalamigin lang niya itong mga issue na ito, itong mga pangbabanat sa kanya. Yung kanya palang subscriber nakita ko nung isang araw, kahapon yata yun, nakita ko kasi nung nakaraan ay nakita ko ito 28 million mahigit. Pero kahapon, para nakita ko kahapon is nasa 27 million na lang ito. Ibig sabihin, marami na ring nagising. Nagising na rin yung ibang mga Tulfonatics. Ako rin talagang idol ko yan noon. Talagang ayan si ito totoo ito, sasabihin ko sa inyo, totoo ito. Itong si Atty. Libaya noon ay talagang nakakatikim sa akin ng mga doon sa kanyang Facebook page. Pasensya na, Atty. Libaya talagang minumura ko rin yan dahil nga sa akala ko mali itong si Atty. Libayan. Pero nga kalaunan nga ay nakita ko, pag-isip-isip ko, tama rin naman itong mga pinagsasabi ni Atty. Libayan, kasi nga itong si Senador Rapi Tulfo ginagamit yung kanyang programa para mapapahiya yung isang tao, yung isa naman binibigyan ng pabuya. Tapos yung pabuya na yun, halimbawa ipalagay natin 150,000, pero yung balik sa kanya 2 milyon. Napakalaki. Parang negosyo na rin ito ni Senador Rapi Tulfo, mga kababayan. Ito na itong si Congressman Marcolita may paliwanag kung bakit itong si Senador Rapi Tulfo ay dapat nang itigil niya itong kanyang pagiging isang vlogger, isang broadcaster. Hindi lang broadcaster ito, kasi namamahiya yung broadcaster nag-uulat lang yun, pero ito talagang hindi uulat ang ginagawa, talagang pamamahiya. Ito na, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Pero ang tanong nito, kung bakit kaya tayo nahulog sa ganong sitwasyon na ang tao sa halip na sundin yung mga prosesong binabanggit natin, hindi lang sa kanya, kundi sa iba pa po mga programa sa television at radyo, siguro ng mga public service, parang mas gusto pa nilang lumapit doon kaysa sa mga ahensya ng pamahalaan. Siguro yung iba na ipagkamali nila na akala nila yung madalian. Yung madalian na pagkuha ng relief, halimbawa. Opo. Yung iba kasi gusto lang nilang mapahiya yung kalaban nila, kaya itatawag niya kasi public ito Ibig sabihin diyan, nase-sensationalize. Opo. Parang may vigilantism dito Opo. 'Di ba? Kasi public. Ang nature ng conciliation and dispute resolution, confidential ito. Para walang napapahiya. Para sa ganun, lasting. Opo. Ang magiging output nito, Jen, ay yung tinatawag na restorative justice. Ganun pala yun. Ibig sabihin, merong healing. Opo. Ibig sabihin, merong magagamot. May pagpapatawaran. Yung relasyon, magkakaroon ng conciliation at saka healing. Opo. Hindi retribution. Hindi punitive. Opo. Kasi pagka nagkapahiyaan kayo sa public, ano mangyayari yun? Opo. So yung inaasahan mo na maaaring magkasundo pa yung mag-asawa o kaya yung employer at saka yung employee, nagkaroon siguro ng konting
naiabot yung kagyat na relief. Pero yung epekto ng kabuuan, Opo. merong isang void doon, merong isang nasaktan doon. Aha. At hindi malilimot yun. Maring matagal bago o maring hindi na magkakasundo kahit kailan. Lifetime na yun. Ito yung problema eh. Siguro pwede nating gawa ng example dyan. Opo. Noong panahon ng matandang Roma, Opo, Roman Empire. ancient Opo. Rome, yung Opo. Roman Empire. Alam mo yung mga gladiators, di ba? Ay, opo. Oho. Nandun ka doon sa, ano yung tawag doon sa mga yung audience, yung gallery. Ayan, oho. Kasi, ang panahon ng Roman Empire, mga barbaric yung iba dyan. Ay, opo. Oho. So, gusto nila yung patayan. May gumawa pa ng pelikula niyan ko. Yung gusto yung bumuhos ang dugo, yung pugutan ng ulo. Ligwak, oo. At kapag ka merong napatay doon at lumigwak ang dugo, palakpakan pa yun. Yes. Tuwan-tuwa sila doon sa spectacle na yun. Opo. Hindi ganun yung pagre-resolve ng ano eh. Hindi ganun ang pagre-resolve. Maring yung public napapantasize dito sa ganito. Maring natutuwa siya eh. Pero pag tiningnan mo, hindi ito yung kailangan. Hindi ganito yung paraan. Oho. Lalong umihina. Nababypass ang ating mga institutions. Ilan ang institutions natin Opo. na pwedeng palakasin at pwedeng pagtulungan yan? Oho. Merong kampaw. Public Attorney's Office, opo. May public attorney's office ka. Naku, nakaaway na po niya yun. Isa sa Opo. kanilang misyon ay tulungan. Ang totoo niyan, marami ring nire-refer si Senador Rapi Yes. doon sa PAO. Palaging ganun daw ang ginagawa. Kaya Opo. nung narinig ko sa isang interview si Pao Rueda Acosta. Rueda Acosta, sabi niya, kami lang naman ang tampulan ng ano niya, pero puro repair lang naman sila sa amin. Opo, sulatan, oo. Bakit hindi na lang dumiretso halimbawa? Sila yung merong mandato. Sabi ko nga sa'yo, NLRC meron. Opo. Ang human rights meron. Meron po, oo. Yung mandato na nasa ilalim ng batas, kasi merong alternative dispute resolution, merong opisina dyan, attached agency yan ng Department of Justice. Okay. Ang tungkulin nila, mag-train sila ng mga mediators, mga nag-conciliators, mga arbitrators para pagtulungan. Kasi kinakailangan may training yan dyan eh. Tama po, oo. Ang usapan kasi, yung malawakang pagsasaayos, yung long-term na epekto ng pagsasaayos, yun ang interest ng gobyerno. Eh. Hindi yung pag-awayin mo yung partido. Ang sabi kasi nila kung pag dumaan kami dyan, napakatagal eh. Minsan umaabot kami ng taon. Parang sa tingin namin, Yun ang proseso eh. hindi na kami nakakatanggap ng hustisya eh. Yun ang proseso kasi dyan. Kaya baka namamali, nalilisya yung mga kabayan natin dahil sa gustuhan lamang nila na madalian. Oo. O madalian nga, pero nagkasundo ba? Oho. Naayos ba talaga? Yun ang tanong. Naayos ba talaga? Hindi naayos eh. Ayun. Isang halimbawa, isang misis na binugbog ng kanyang mister, may mga ganun kong, ano? Hihingi ngayon ng tulong sa kanya, yung misis. Siyempre, ang lahat ng viewers, mga nakikinig at mga supporter niya, kampi lahat doon sa misis. Ngayon, hindi siya makaganti. At least doon niya, napagmumura man lamang yung mister. Sa kabilang banda, na ipahiya yung mister, nakaganti man lamang siguro yung misis sa kabilang banda. Ayun, pinaghalimbawa ko yung gladiator spectacle sa matandang Roma. Yun pala yun. Yun lang appetite mo na makaganti ka sa... Pero hindi talaga, yun ang paraan para ayusin Oho. ang sigalot ninyong mag-asawa. Oho. Hindi yun ang pamamaraan ng batas. Opo. Ang pamamaraan ng batas natin, due process, kaya may katagalan ng konti dyan. Di ba? Ngayon, kapag hindi kayo makapaghintay, ayun nga, pupunta nga kayo doon. Ngunit, ang tanong natin, hindi po substitute yun ng ating judicial system. Kung ang tanong nila dyan, ay yung concern nila, tama ba yun? Hindi siya substitute ng ating mga korte at ng mga piskal. Sa mga tweed, walang basbas ng batas yun. Yung method ay arbitrary din. Opo. Sabi ko nga sa iyo, pangkaraniwan abusive, oppressive, sapagkat hindi ino-observe ang due process dyan. Kung sino ipapapahiya, ay mapapahiya. Ewan ko kung nag-training siya sa conciliation. Kasi talagang pinag-aaralan yan. Hindi ka pwedeng maging mediator, hindi ka pwedeng maging arbitrator, conciliator kaya kung hindi ka nag-training. Pangkaraniwan, mga abogado ito. Ngayon, kung wala kang kasapatan na training dyan,
At ang gawain mo lang para takutin mo yung ano, para lang mapilit mo yung tao na ibigay yung gusto ng kabila. Opo. Wala namang ganung proseso ang ating mga batas diyan. Meron pa mga pagkakataon kung halimbawa, siyempre, isang tao na inapihaliwa ng pulis, siyempre, takot siya. Otoridad yun may baril, hindi makakibo, hindi siya makakibo. Siguro ang nagawa na lamang niyang kaparaanan para makaganti man lamang kahit paano, lumapit doon sa programa para yung pulis na yon na umabuso sa kanya, ng api sa kanya, ay apihin din doon sa palatuntunan. Pero na-monitor ba natin yung mga ganyang klase? Ano naman ang nangyari kaya? Binalikan kaya ng pulis naman yon? Maaring mangyari rin yon. Posible po. Maaring hindi ngayon, ngunit sa mga susunod na panahon, baka may mangyari uli. Ito yung sinasabi natin. Ang kinatatakutan natin, kailangan kapanatagan at estabilidad ng lipunan. Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaring panandalian, nabigyan mo ng konting resolusyon. Ngunit yung pangmatagalan, hindi ka nakakasiguro na walang babangon uli ng problema dyan, na baka mas malala pa sapagkat hindi naayon doon sa inihingi ng ating mga institusyon. Kung paano ayusin at re-resolbahin sa tamang paraan. At sa paraan ay tinatadhana ng mga batas. Bago ako lumipat doon sa isang bahagdan pa kong bilang kasi yung style ng yon mukhang nadadala niya sa plenaryo ng Senado. Pero doon sa punto lang na, ewan ko lang kung may portion ba o kaya ay may dahilan ba. Kasi kung ginagawa niya ito, may kasama pong programa at may kasamang vlog. Well, kapag ka nagbablog ka, may insentibo kong mas malaki ang kita, mas marami ang views Hindi ho kaya yun ang motivation? May kita ba yan? Ang laki ho nakita yan, Kong. Ba't hindi mo sinabi sa akin, di sana nag-vlog din ako. Pero hindi ako gagawa ng para sa akin sapagkat hindi naman ako preskal Kasi hindi naman ako korte. Siguro pagpaliwanag na lang. Pero hindi pwede po. Nako, kung ilang milyon, Kong, sa loob ng isang buwan, kung sabihin nyo lang 1 million, 2 million, putong-puto ho. Merong ethical issue yan at saka merong fiscal issue din yan. Sapagkat kung kumikita ka, teka muna, nagbabayad ka ba ng buwis sa kinikita mo? Kasi, at kung may ginagamit siyang halimbawa network, wala bang pananagutan yung network halimbawa sa mga nadadamit, sa mga napapahiya? Halimbawa, pag nagpo-programa siya, nagpo-programa, napahiya yung may legal issue, ethical, legal, and even fiscal issue dito. Ayun. Lalo na kung may kita dito, yung motivation, nagagamit mong pang-vlog, at kung binabayaran niya, namo-monetize halimbawa sa internet, magkano ba yung kinikita riyan pangkaraniwan? Nako, kung sabi ko sa inyo, kung 1 million, 2 million lang sa kanyang style ng vlog, maliit po yun. Sabihin ko na sa inyo, maliit po kung 1 million, 2 million lang isang buwan. Di dapat siguro tingnan ng issue, paano nagbabayad ng tax yung mga ganito? Kung ganun karami yun. Kasi posible, kung yung nagtitinda lang ng pandesal sa amin na maliit na bakery, nagbabayad ng income tax Meron talaga, napaka-efficient nung mga maniningil ng buwis doon sa kainta dyan. Maliit na panadirya lang. Talagang palagay ko yun baka hindi pa kumikita ng 20 mil sa loob ng isang buwan yun Tax ngayon, map kung ang sinasabi mo, kumikita ng ilang milyon? Kung 2 milyon lang ko, maliit po yun. Paano yung pagbabayad ng tax niyan? Sinubukan bang usisain ng BIR kung nakapagbabayad ng tamang buwis? Kasi nagagamit pala na income. Hindi talaga legitimate na services. Kung hindi, ang isa sa motivation para kumita ka. Well, ako naman, naisip ko lang naman yun, Kong. Kasi ang kinukuha po nilang case, Kong, yung talagang human interest, yun bang hindi pangkaraniwang kaso. Kasi pag hindi pangkaraniwan, talagang hinahype ng husto, Kong. Sa mga katuwid, subjective ito. Kaya pala lalong dinadramatize. Opo. Kaya pala nilalagyan ng cinematic effect. So, maaring isa yun sa kaparaanan para yung mga tao, lalo silang pumunta ron sapagkat nalalagay ako sa nadadramatize ito. So, nagiging motivation, ngunit hindi nila nalalaman na nagagamit din pala sila. Para sa ganon ay meron pa siyang isang motibo, yung income pala rito. Kung totoo yung sinasabi mo, Jen. Well, tsaka sa isang panayam sa kanya ko, mukhang inamin din po naman si Senador Rapi na minsan nga nagbabayad pa siya para mag-boost. Ang tawag niya, binuboost ko yung isang upload mo, magbabayad ka sa Facebook or YouTube para ma-boost yun.
mas maraming tao ang makaka-views. Parang ikinukomercial po ang iyong vlog. Malaking may bayad din po yun. Merong ethical issue yun, Jen. Boosting po ang tawag nila. Oo. Sa makatuwid yung pagtulong mo na nakukulap-kulan ng ibang motibo. Mahirap yun. Opo. Mahirap yun. Ang buong akala ko, ito public service lang. Wala akong kinikita rito. Lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo lang. Pero kapag halimbawa may katapat na pakinabang yun, ibang usapan yun, Jen. Ang kinakatiran po, yung kinikita ko naman dyan, pinamimigay ko rin sa mga tao. Minsan, nang humihingi ng tulong. So, i-account natin. Kailangan pasukin ng SGB, ng accountant. Tingnan natin yung kinikita mo kung talagang naibibigay mo rin sa ano. Pero, hindi dapat sa ganong klaseng pagkaparaanan. Ayun. Sana, ang tingnan natin, restorative justice talaga. Ang pinatutunguhan lahat, kaya mo kinukumpuni yung pagkakaalit, halimbawa, nire-repair mo. Para sa ganun, tumibay ang ating lipunan. Tama, Hindi yung pakiwalayin mo sila lalo. Kumita ka pa. Pwede. Ito yung aspeto na medyo nakikita ko na walang logic dito. Yun na nga, totoo naman talaga na itong mga ginagawa ni Senador Rapi Tulfo, itong kunwari, sabihin natin kunwari, kasi nga tumutulong siya, pero nga yung balik naman sa kanya, napakalaki naman. Ito lang example lang natin, ibalik natin si Jubilin Gallino case. Tumulong siya sa pamilya ni Jubilin Gallino, kinausap niya sa kanyang programa, yung pamilya ni Jubilin at binigyan ng 500,000. Pero magkano ba ang kinita ni Senador Rapi Tulfo sa Jubilin Gallino case? Grabe yung views niya noon. Nakailang beses siya mag-interview o interviewin yung pamilya nga ni Jubilin Gallino, pati nga si Albert Dasmariñas. Talagang pumatok sa ating mga kababayan yun. Kasi nga, naabangan, baka sakaling si Senador Rapi Tulfo ang makakalutas sa kaso na yun. Pero nga, biglang binitawan ni Senador Rapi Tulfo. Bigla na lang nawala sa programa ni Senador Rapi Tulfo. Mabuti na nga lang pinatuloy yan ni Idol Biguas Dumiabili at napawalang sala si Albert Dasmariñas. Alam nyo mga kababayan, diniin palalo ni Senador Rapi Tulfo itong si Albert Dasmariñas. Talagang hinuhusgahan niya na, samantalang doon sa inilabas na desisyon ng piskal ng Palawan, itong si Albert Dasmariñas ay pinawalang sala. Kung wala si Idol Biguas Dumiabili, di ligwak si Albert Dasmariñas. Ganon ang estilo ni Senador Rapi Tulfo. Wala namang natatapos na kaso. Puro lang umpisa. Sabi nga natin mga kababayan, puro lang umpisa yan. Wala namang natatapos yan. Wala namang napatunayan na talagang naparusahan. Kaya mga kababayan, simula noong binitiwan niya yung Jubilin Gallino case at pati si Albert Dasmariñas niya, doon na rin ako nagdadalawang isip nitong si Senador Rapi Tulfo. Bihira na akong manood sa kanya programa. Yun ang sabi din nating mga kababayan, bakit tahimik siya sa issue ng mga illegal na droga ngayon? Bakit hindi siya nagsasalita? Sige nga, hamunin niya si PBBM, kung talagang matapang siya. Hamunin niyang magpa-drug test. Tingnan natin kung gawin ni Senador Rapi Tulfo. Di ba hindi niya gagawin yan? Hindi niya kaya. Yung sinasabi nilang pananakop ng China. Tawagan ni Senador Rapi Tulfo yung presidente ng China para mumura-murahin niya. Tingnan natin kung talagang matapang siya. Yung tapang kasi niya mga kababayan, sa totoo lang, sa ating mga kababayan lang na ayaw naman mapahiya. Kaya minsan, talagang sinusunod siya. Yun na nga, hanggang dito na lang muna, at talagang para sa mga Tulfo natics yan, pasensya na, medyo kailangan nyo nang mag-isip sa ngayon itong mga sinasabi ni Congressman Marcolita ay talagang punto por punto ito kasi isang abogado ito, isang napakagaling na abogado. Yun ang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo, ingat yung lahat. Di ako makapag-shoutouta kasi nasa labas tayo. Once again, this is Ronde TV mo, ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.